Yo guys, this is a very quick demo lang on how to obtain Google OAuth 2.0 credentials para dun sa Gconnect app natin. So, actually meron naman tayong instructions dito sa GitHub, no? Tapos, gagawa lang natin ng video para mas madali sa iba. Sige, so, una natin gagawin, punta tayo dun sa Google Cloud Console natin. So, ayan, pag nakalagin tayo, automatically nakalagin ka na rin sa console eh. So, ayan, makikita naman natin yung profile sa taas. So, yan, yung unang-una natin gagawin tulad nung paggawa natin ng service account at API key. Kasi nga, tinigil na ni Google yung support, no, for API key. Service account key. So, kasi masyadong siya, parang hindi na siya secure and risky siya. So, ayun, yung recommendation is to use OAuth 2.0 para mas secured yung natin connection, yung pag-validate. So ayan, so ito na, dinrap na natin yung sa version 3.5.1, dinrap na natin yung service account tsaka yung API key, no? So yung kailangan na lang natin is itong OAuth 2.0. So paano ba siya gawin? So unang-una, pagdating mo, ito yung makikita mo pagdating mo sa console, Google Console, gagawa ka lang ng project pag wala ka pang, ako may existing na kasi ako eh. Ayan, marami. So, yung pag wala pa, gagawa ka ng existing project mo. Yung new project. Tapos, ayan, lagyan mo na lang ng pangalan. Ikaw na bahala. So, pwede yung business name mo yung gamitin. Ayan, so, hindi na ako gagawa. Diretso na ako dito sa Gconnect UA, no? Tapos from here, punta ka dito sa APIs and services. Ayan. Tapos ayan, eto, click mo tong enable APIs and services, no? Tapos search mo lang yung, hindi ko alam kung G Drive or Google Drive yung isi-search natin. Google Drive yata. Google Drive yung kailangan natin na API. So, ayan. Ayan. Tapos, enable mo lang siya. Sa akin, naka-enable na, no? Ayan. Ayan. So, balik lang natin doon sa previous page kanina. Pinakita ko lang kung ano yung interface niya, no? So, APIs and services. Actually, may nagawa na rin ako. So, dito, yan, pag nagawa mo na, punta ka dito sa credentials. Ayun. Dito mo makikita, no? After creating your OAuth 2.0 client ID, makikita mo dyan. Dito siya sa create credential sa taas. Let's say gagawa tayo ng iba for ibang OAuth credential, no, for the sake of this demo. Ayan, create, tapos piliin mo lang OAuth client ID. Ayan, tapos application type, piliin mo yung desktop kasi desktop yung application natin. So yan, ikaw na rin bahala sa name. Yan na, may naka-default naman na name na desktop client 2 kasi meron na akong client 1. So yun, create lang. Ayan, tapos ayan, magpo-prompt siya na ganito, no? Ayan, ida-download nyo tong JSON file. May nakalagay sa baba, download JSON. Ayan, tapos ito importante, no? Download nyo siya, palitan nyo yung name. Yung name kasi nito masyadong mahaba by default eh. So tanggalin niyo yung pangalan niya is client secret lang. Tapos .json file. So ayan. Ito na yung i-save niyo kasi automatic naka-JSON na yan eh. I would recommend na dun niyo na i-save directly sa dinownload niyo na Gconnect na app na folder. So for example, yung sa akin dinownload ko dito. Yan, hanapin niyo yung app na folder. Tapos diyan save niyo lang.
Ayan, so nandun na yung client secret.json. Yun yung requirement natin na para mapara natin yung application. So ayan, reminder lang pala na pag na-download nyo, kinlose nyo yung window na to, hindi na kayo makakabalik dito. So make sure to keep your client secret.json file para keep nyo yung file na yan, kasi pag dinilit nyo yan, hindi na kayo makakuha ulit ng ganyan. Kailangan nyo ulit gumawa ng bago, kasi pag kinlose nyo to, hindi na kayo makakabalik dyan. I mean, sa page na yun, wala nang download na button. It's either i-delete nyo siya or gagawa kayo ng bago. So ayun yung sa akin, i-delete ko lang kasi hindi ko naman kailangan yan. Meron na akong ginawa eh. Ayan, so yun lang. That's how you create the OAuth 2.0 credential sa Google. Ito na yung papalit dun sa service account natin na ginamit natin dun sa 3.5 version 3.5 tsaka pababa. So ito na yung bago. Okay, that's it for this demo. Thank you very much and see you sa mga next videos. Bye-bye.